Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is bakit urgent and important ang gospel. And meron po itong concept na eternal concussions punishment. This is the belief that those who reject Christ will experience a real, unending, and fully cautious punishment in hell. It's not mere annihilation or temporary suffering. It is internal separation from God, marked by awareness, regret, and torment. Luke chapter 16 verse 23 to 24. While this may sound absurd, it highlights the seriousness of sin and the holiness of God and why the gospel is such a urgent and news. May kita po natin to sa Luke chapter 16 verse 19 to 31. And nasasabi po rito na mayroon isang taong mayaman na nagsuot ng kulay ube at pinong lino at nagpipis daw araw-araw sa maraming pagkain. At sa kanyang pintuan ay nakandusay ang 10 lubin, ang pangalan ay Lazaro na puno ng mga sugat, na naghahangad na makakain mula sa mga nahuhulog sa hapag ng mayayaman. Maging ang mga aso ay lumapit at hinimuran ang kanyang mga sugat. At nangyari, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing, at mula sa Hades ng kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. Siya ay sumigaw at sinabi, "Amang Abraham, maawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya ang tubig sa dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Subalit sinabi ni Abraham, "Anak, alalahanin mo sa iyong buhay ay tinanggap mo ang iyong mabuting bagay at si Lazaro ay ang masamang bagay. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito at ikaw ay nagdurusa. Bukod dito, may isang malaking baging inilagay sa pagitan natin upang ang mga nagnanais tumawid buhat dito patungo sa iyo ay hindi maaaring makatawid mula sa inyong patungo sa amin." At sinabi niya, "Kung gayoy, ipapakiusap ko sa iyo, Ama, na isugo mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki upang magpatotoo sa kanila nang hindi rin sila mapunta sa dakong ito ng pagdurusa." Subalit sinabi ni Abraham sa kanila na si Moises at ang mga propeta, hayaan mo sila makinig sa kanila. Sinabi niya, hindi amang Abraham, subalit kung ang isang mula sa patay ay pumunta sa kanila, sila'y magsisisi. Sinabi sa kanya, kung hindi nila pinapakinggan si Moises at ang propeta, hindi rin sila mahihikayat kahit may isang bumangon mula sa mga patay. Ngayon naman po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. Simulan po natin sa discussion na ibinigay po sa atin. First teaching po, God is the offended party. So, kung tayo ay nakakagawa tayo ng kasalanan and sa tingin natin sa Diyos lang tayo kung sa tingin natin sa tao lang tayo nagkakasala, like for example, pumatay ka, nagnakaw ka, or may ginawa ka masasamang bagay towards sa isang tao, hindi lang tayo sa tao na yun nagkakasala, kung hindi na rin sa Panginoon, dahil nagbigay nga siya ng commandments na hindi dapat natin gawin dito sa mundong kanyang nilikha. Ngayon naman sa second teaching, God and holy and just. So ang Panginoong Jesucristo, siya ay makapangyarihan sa lahat. Siya ay kadakilaang Ama nating lahat, and siya lang yung may kakayahan na humatol at manghusga sa ginawa ng tao nung buhay siya rito sa lupa. Kung anong ginawa mo nung ikay nabubuhay, hahatulan ka ng Panginoon sa kung anong bagay ang iyong ginawa habang nabubuhay ka. Ngayon naman sa third teaching,
God made hell to punish evildoers. So, yung hell po, ginawa siya ng ating Panginoon para sa mga taong makakasalanan, sa mga taong gumagawa ng lubhang makasalanan, at sa mga taong hindi nagsisisi sa kanilang ginawang kasalanan. Ngayon naman, proceed na po tayo sa application. First application, acknowledge the seriousness and gravity of sin. Ngayon, dapat alam natin na yung mga kasalanan na gagawa natin, kung gaano kabigat yung kasalanan na nagagawa natin, is seryoso yung bagay na yun at hindi yung kasalanan na parang gino-joke lang natin na sa tingin natin manghingi lang tayo ng sorry, napapalitan na lahat yung ginagawa nating bagay. Dapat siniseryoso natin yung mga bagay na may bigat, lalo na sa kasalanan. Ngayon naman, sa second application, advance the gospel with urgency and compassion. So, yung word of God, yung gospel na isinare sa atin ng Panginoon, dapat isinashare natin siya sa mga kakilala natin with urgency, sa pagmamadali, na dapat inilalakap na natin yung salita ng Panginoong Jesucristo, and syempre kasama rin yung compassion na gusto mo na turuan sila. Ngayon naman sa third application, appreciate the love and justice of God displayed on the cross of Christ. So, mahalin natin yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa buhay natin, lalong-lalo na yung justice na ibinigay niya sa atin, lalo na nung ipinako siya sa krus. Mahalin natin yung bagay na yun. Ngayon naman sa discussion na tayo, why do you need to consider sharing the gospel of Christ as urgent? Kasi ngayon yung mga taong iniisip nila na parang hindi na seryoso yung mga bagay na yun, sa tingin nila kasamaan na lang yun namumutawi sa mundo natin. Ngayon, kapag i-share natin yung gospel na yun with urgency, na kumalat ng kumalat yung salita ng ating Panginoong Jesucristo sa bawat tao, magkakaroon ng kapayapaan sa mundo natin at hindi magtatagal, darating ang Diyos upang singilin yung mga taong nagkasala sa Kanya. And ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.